ang napusuan kong salamin. Ako nga po pala si Beth, hindi tunay na pangalan at kasalukuyan po akong nangungupahan sa tiyahin ko sa Parañaque. Isa lang po akong sales lady sa kilalang mall at dahil maliit lang ang sweldo ay kailangan pang mag-ipon para makabili ng kagamitan. Nang makaipon nga po ako ng sapat na pera, ay agad akong pumunta sa ukay-ukay shop. Dito ko po kasi nakita ang palagi kong pinagsasalaminan tuwing ako'y papasok na sa trabaho. Hindi man po ito moderno kagaya ng nabibili sa mall, pero nagagandahan po ako sa disenyo nito. Bagamat luma na at gasgasin ay binili ko pa rin ito. Kinailangan ko pang magrenta ng tricycle dahil mabigat ito, gawa ng antik na kahoy ang kaha. Noong una ay sobra talaga akong natutuwa dahil palagi ko nang nakikita ang maganda kong mukha at palagi na rin maayos ang makeup ko dahil hindi na ako nagtitiyaga sa malit na salamin. Nasa tapat lang kasi ito ng higan ko. Pero noong maglaon po ay naiinis na ako dahil lumilikha po ito ng ingay na para bang may mga gumagapang na maliliit na insekto. Halos gabi-gabi na lang ay laging ganoon, naiistorbo na ang pagtulog ko. Hanggang sa napuno na nga po ako at pinaghahampas ko ang panggilid ng salamin. Pero sa hindi ko inaasahan ay nakita ko po ang sarili ko sa salamin na nakatikod. Bigla akong napatigil dahil na rin sa gulat, hindi rin po kasi ito gumagalaw. Pinikit ko ang mga mata ko, baka kasi namamalikmata lang ako. Pagdilat ko ay bahagya pa akong nagulat dahil napalapit pala masyado ang mukha ko sa salamin. Dala lang siguro ng pagod to. Nasabi ko pa sa sarili ko at bumalik na ulit sa pagtulog. Mag-aalas 2 nang maalimpungatan ako dahil sa mga sitsit. Agad kong sinilip ang bintana pero wala akong nakitang tao. Hinanap kong muli kung saan nagmumula ang mga sitsit. Nagtaka pa ako bahagya sapagkat sa salamin nagmumula ito. Hanggang sa hindi ko inaasahan ay may bigla na lang dumaan sa salamin. Lumingon ako kaagad sa likod ko ngunit wala namang tao. Pawisan na ako ng mga sandaling iyon, namumuo na rin ang kilabot sa aking pagkatao. Pinipilit kong iwaglit agad ang itsura nung dumaan sa salamin na nakatrahe de Buda, ngunit isang lalaki ito. Narinig kong muli ang sitsit na nagmumula sa madilim na sulok ng kwarto. At kitang-kita ko ang figura niya, kahit madilim ay hindi maikakaila na siya iyong dumaan sa salamin. Dahan-dahan po talaga itong lumalapit sa akin. Hindi ko man lang maigalaw ang katawan ko dahil nangangatal na ako sa takot. Gusto ko mang sumigaw ngunit parang may puwersang pumipigil sa akin. Napakabilis ng pangyayari at nasa harapan ko na siya hanggang sa hindi ko na po alam ang mga sumunod na nangyari. Ang tanging naala ko na lang ay nagising ako na nasa sulok ng kwarto ko. Nakita ko rin ang tila na muong dugo sa aking braso para itong nabugbog. Dahil nga sa mga kababalaghan na naranasan ko sa salamin ay ibinablik ko ito sa ukay-ukay shop. Tinanong ko na rin kung saan at sino ang nagmamay-ari ng salamin. Sabi ng ale, ang lahat daw ng mga produkto nila ay nanggagaling sa bansang Thailand.